akalain na ganun kadaming mga Pilipino ang manunood sa kanya. Tapos, sandali. Chinek ko yan eh. Ilang milyon na po yung nag-likes nung panahon na naglalaibo si Pangulong 7 million. Saan ka nakakita ng likes na 7 million? Nung naglalaibo siya sa TikTok. Ha? Ay, grabe ho. Sabi ko nga, wala. Nagising na. Sa tingin ko, ang taong bayan nagising na. Dahil sa ginagawa nilang katarantaduhan kay BP Sara Duterte at sa kanyang mga tauhan. Ang question na lang dito, mga kababayan, wala na eh. Stalemate, ika nga. Wala na tayong magawa. Wala na ho talaga. Wala na. Kaya nga ang ano dito, nasa kamay na ho ito ng military. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Wala na. Inaalipusta na si BP Sara Duterte, binabastos na si BP Sara Duterte, ina-undermine na si BP Sara Duterte, ikukulong na si BP Sara Duterte, lahat na gagawin kay BP Sara Duterte, wala na tayong pag-asa. Ang tanong na lang daw ni Pangulong Duterte sa AFP, tanong ito ni Pangulong Duterte, anong gagawin ninyo? Kayo ba ay mananatiling magsilbi sa adik na presidente? Yan ang tanong ni Pangulong Duterte. Tanong ho ni Pangulong Duterte yan. O kayo ay magiging tapat sa konstitusyon? Yan ang hamon at tanong ni Pangulong Duterte. Pinaliwanag lamang po natin. Nililinaw natin, pinapaliwanag lamang po natin ang sinasabi ni Pangulong Duterte at hindi tayo nagbibigay ng ating saloobin. Kasi this is a matter of very, very sensitive issue. Bakit ho kanyo? Alam naman po natin, the only person who has somehow the right to call for the military is walang iba kung hindi si Pangulong Duterte dahil nanilbihan siya bilang Pangulo at Commander-in-Chief. And yet, wala ho siyang binitawan na gusto niya ng revolusyon, gusto niya ng kudita, gusto niya ng anything. Ayaw niya. Paulit-ulit niya. So, mas lalo naman po siguro ako. Wala akong karapatan manawagan. Wala po ako sa otoridad. Akin lamang pong inexplain. Akin lamang po mas pinaliwanag, sana naliwanagan, ang ating mga kababayan. Mapasibilyan, mapa-uniform uniform personnel, naliwanagan. Ngayon, ako mananalangin lang. Dahil patuloy na, inulit ko to, sinabi ko ito. Itong huling mensahe ko. Sinabi ko ito kahapon dun sa aking speech sa veterans. Ay, nung isang araw pala. Sabi ko, more than the people power na hinahangad natin, mas hangarin natin ang God's power. Let's cry out to the Lord and ask for justice. Kasi nagawa na ho natin lahat. Na ho natin ng lahat. Tila wala na talaga tayong pag-asa. Kahit naalala ko ito. Ito, pakinggan lang ho natin. Ako hindi ako nagbabanal-banalan dito. Pero, pakinggan nyo lang sasabihin ko. Marami ho sa atin nag-antay kay BP Sara Duterte na magsalita na siya. Manguna siya sa pakikipaglaban sa kamalian o sa korupsyon o di kaya labanan ang mga hindi tamang nangyayari sa gobyerno. Naalala niyo yun? Marami sa atin, bakit di kaya siya nagsasalita? Bakit kaya hindi siya pumupunta na maiso? Bakit kaya ganyan? Bakit kaya? Eto na, nagsalita na siya. Eto na, lumabas na ang mga hiniintay nating salita sa kanya. Ano nangyayari? Tanong. Magpakatotoo tayo mga kababayan. Marami sa inyo nagsasabi, protect the Vice President. Marami sa atin nagsasabing, hindi kami papayag. Pag si Vice President ang diniliado, lalaban kami. Ang tanong, nasaan ho ba yung mga nagsisisigaw sa social media? Wala akong sinasabing sinisisi ko kayo. Hindi yun ang sinasabi ko dito. Kaya lang, because of circumstances that you cannot
alam niyo yun, you cannot deny, o you cannot na maiwasan, kailangan nyo dyan sa bansa na kung saan kayo nagtatrabaho. Di naman kayo pwede basta-basta umuwi. At yung iba naman, hindi rin po pwedeng umalis sa kanilang mga opisina, paaralan, o di kaya sa bahay para pumunta sa veterans, mag-rally. Hindi ko kayo sinisisi sa ganun. Pero, ang sinasabi ko lang, human power, people power, ay meron pong hangganan. Eto na, naabot na natin yung hangganan. Lumaban na ang ating Vice Presidente. And yet, tila imposible. Kinakawawa palalo. Tila hindi kaya. Now we are all waiting for the uniform personnel to do something. Again, I'm not saying and I'm not encouraging in any way na magrebelde sila. I don't like that. Because, again, I will always ididiin ko ito na naniniwala ako sa Romans 13 verse 1. Basahin nyo na lang. Kaya nga ako, more than the people power that people are asking now, ako, it's God's power. Yun ang paulit-ulit ko sinasabi. Let's do it God's way. Ano ho yung God's way? Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng monay. Ay, mali. Yung matigas. Hindi. Pag binato ka, pakainin mo. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo kanan mo. Anong ibig sabihin nun ito? Ito ho ay malalim na mga salita ng ating Panginoon. Ibig mong sabihin, huwag mong daanin sa kasamaan. Pay evil with good. Don't pay evil or do not repay evil with evil. Pay it with good. Why? Because God is watching us. Yan ang natin. Wag lamang po natin sa sa ulo o bigkasin na tayo ay Christian country. Isa puso po natin to. Higit sa lahat, isa buhay po natin. Meron tayong Diyos na nakakita kung anong tunay na nangyayari sa bayan natin. At siya po ang may hawak ng buhay ng tao. Our problem, maliit lang yan. Kukumpara mo sa Almighty God. Kaya nga sabi ko sa inyo the power of prayer is important. Let's cry out to the Lord. Lord, bakit ganito nangyayari sa bayan namin? Lord, dinanakaw na lahat ng pera. Wala na kaming kakampi. Kayo na lang ang aming matatawagan. Lumalaban na ang aming mga leader and yet inaapi sila. Pero isang ganun mo lang ng hininga ni tapos ang laban. Hindi, ako seryoso ako Wala akong biro. Tandaan ninyo ang buhay natin, ng bawat isa sa atin, nakasalalay sa Panginoon. Di ba? Paano nabuhay si Adan? Ano lang ho siya dust na binuo, finorm. Buhay ba? Hindi. Until huminga ang Panginoon sa nostril niya. Hiningahan niya si Adan. Kaya nabuhay ito. Ano ibig sabihin nun? Tanggalin ng Panginoon ang hininga ng isang tao, patay ang tao. Hindi ko sinasabing gusto ko may mamatay na tao, What am I saying? Hawak ng Panginoon. God is the King of all kings. Ibig sabihin lang mga kababayan, kung ilalagay natin sa lingwahe natin ngayon, God is the President of all president. God is the Speaker of all the speaker. So, yun ang aking malinaw lang na mensahe dito. Huwag tayong bumitaw. Huwag tayong mawala ng loob. God is in control. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tapos, yung NBI, I'm sure you want to ask about the NBI. Since hindi ko pa nababasa kung ano yung isi-serve nila sa akin, we will talk about NBI tomorrow.
pag-anuhin nyo lang muna ako kasi kailangan ko din isulat kung ano yung isasagot. So, give me time to read and think about it. Okay, so ito yung sa kay ES, no? This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of the Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence that the President's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last 4 words of my entire statement? They are building a narrative, and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone, and despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country, and especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipili, ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? At wala silang pakialam dyan. Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad administrasyon. That an honest scrutiny would easily expose this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. So, may question kayo? Doon. Hello. You said you were taken out of context, and you also mentioned that they have a playbook. Yes. They're going by. Yes. So, can you explain to us that context? Set it straight, Yes. and also explain to us that playbook that you're talking about. Okay, sige. So, the context is, what did I say? I was asked, do you know about the Roman... I'm sorry I was asking for the transcription of all that I said. I did not get it before I came down. So, I have a problem remembering the exact words about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. I forget now what the words were said, but I will review my notes and I will tell you what that one person said and how he said to be careful, and that one other person what that other person said. So, tatlo na yan. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these
plans, if you can say the word, if that is the correct plans. So I answered. I was asked Romanov, and then I answered. I was told by two people. This is the first time I've heard of Romanov, so that is the third already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person. Yes. Do that. Yes. In the event that you get killed. Yes. Yes. It's that much is clear. Yes. So I had to die first. They had to kill me first. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. That you were talking. Yes, the playbook. The playbook for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated, and what did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency, and then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. We already saw that in history. So that is my proof. Pero Yes. based Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya ano bang tawag yan? Revenge. Ano revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Diba? Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Vice, right now, sabi ng Department of Justice, improving na yung kanilang ginagawa na investigasyon. Okay. So, Sir, based dun sa naging statement yun. I have to cut that, sir, because I have to read the subpoena. I've not read it, so I need to write an answer. you've not read the subpoena, but just to confirm, you are gonna, when the subpoena is served and you've read it, you Yes. are gonna go to the NBI and you're gonna pick the NBI. I cannot answer that because I've not read what the content of the subpoena is. So, I do not know. So, we'll stop about the subpoena, no? Let's stop talking about DOJ and subpoena, and let's allow me to read through it and then think and then write an answer and then we'll talk. Let's go back to the threat. Sabi ni Badoy, sabi ni Badoy mo, meron daw kayong assassination attempt. There's assassination attempt against you before your birthday. Can you clarify? Had there been really assassination attempt before your birthday? I have not talked to Lorraine Badoy, no? So, let me just talk to her and ask her, no, kung ano yung information niya. But we are actually preparing right now a list of proof that they are, ano ba ito? The whole of government is going after one person, and that's me.
But kung gusto nyo, basahin ko yung PSC, mas ano yon, mas merong, I discussed one threat. So, Ano yun? you wanna do that? You wanna do PSC? Okay, sige, let's do PSC. But maraming salamat sa pagbabantay ninyo kay Yusek Lopez and kay Gina Acosta. And pakiusap ko lang na bantayan ninyo siya kahit mag-shifting lang kayo, maiwan lang isa just to make sure na, kasi may takot din yung nasa taas na, actually ang takot ni Yusek Lopez lagi sa gabi. Oo, kasi tulog lahat ng tao, nagpapahinga lahat ng tao. Walang makakapalag. So maraming salamat. Okay, PSC tayo. This is in response to the statement of the Presidential Security Command dated 25 November 2024. The Vice President Security and Protection Group was created and became an armed forces of the Philippines-wide support and separate unit by virtue of the Department of National Defense Order signed by former Secretary Delphine Lorenzana dated June 20, 2022. With a corresponding AFP table of personnel and equipment. This was a move to distinguish the security of the Vice President and make it independent. After I resigned from DepEd, nakita nyo na yung pattern? After I resigned from DepEd, the unit was unceremoniously assigned as a unit under the Presidential Security Command. July 9, 2024, ang order ng DND. Therefore, the security of the Vice President is now under the control of the PSC and as a consequence is influenced by the decisions of the Office of the President. Presuming that the PSC is still a non-partisan professional organization, why is the command eerily quiet on the documented threats to me, my family, and the OVP personnel? The silence. Ito, natural assumption ito natin lahat. The silence is proof that the inclusion of the VP SPG in the PSC is clearly to undermine my security and nothing else. So that's one threat. Bigyan ko kayo ng listahan ng madami with proof. Ito, with proof. There's a DND order. Separating your security. Yes, no. Tucking my security under PSC, which is influenced Yes, okay. by the decisions of the Office of the President. So ano yan? Lahat ng galaw ko, lahat ng ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila. So anong gagawin nila? Anong value ng information sa kanila after ako mag-resign sa DepEd? Before, when I was with DepEd and working to help the administration, wala namang ganun eh. Diba? Tapos pag mag-resign ka, ganito ang gagawin sa security mo, imo-monitor ka. Well, that's one threat. So, I'm coming up with a list of threats, pero we'll take that up baka next week na. Kasi, tao lang po. Yes. Hindi kaya magsulat ng kayo, mga gagaling kayo, mabilis kayo magsulat. Ako, kailangan ko... Are you afraid? Are you saying that there's a threat for you to get killed by the administration? Well, that is a possibility. You see what they're doing right now? That is an example. They are undermining my security. That is just from the PSC. Hindi ko pa dinidiscuss ang galing sa PNP. Diba? Ano yung intent to hire? Yung nagsabi sa'yo ng dalawang tao, anong klaseng threat naman yung sinabi sa'yo, yung binarg sa'yo? Hindi ko, mahirap kasi mag-browse ngayon. Hindi ko maalala yung words na ginamit. Oo. Ma'am, with this, I don't trust my memory. Pero in what manner ba? Assassination ba? Paano ba yun?
Hindi, iba-iba yung words ng no assassination plot. But the general message is threat to life. Yes. Ingat lang, you said something like that. Oo, wag niyo lang muna i-quote ha, kasi hindi ko maalala. I don't trust my memory right now, so I need to review the notes so that I give you a verbatim record of what was said by the two individuals. Ma'am, with this, do you also intend to double your security also like the PSC? That's like what they're doing now to the first cabinet of president. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point, kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung not necessarily idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC now. No, I don't trust anyone right now. So yes. Even if PSC acts on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. So, Okay, last two questions. Do you share the same sentiments as your father, former president? Last night, what are his sentiments? so last night he asked the military if they would continue to support fractured governance and a leader who is a drug addict. I agree. So, sandali. I agree with fractured governance. I was a member of cabinet. So, I have personal knowledge. I agree with fractured governance. I agree with the assumption that he is a drug addict because he continuously refuses to do a drug test. Napakadali naman, di ba? Tulad ko, napakadali naman. Sinabi ko kaagad, gusto niyo ng neuropsychiatric test o kung ano pa man yung test na gusto niyo i-take ko, gusto niyo ulitin ko yung bar exams, lahat yan gagawin ko. No questions asked. Gusto niyo ng drug test? Sabi ko, dagdagan ko pa ng drug test. Napakadali gawin sa akin yan. Ngayon kaagad na araw na ito, gawin natin yan. Pero, lahat, sabi ko nga, sisimulan namin sa Office of the Vice President ang test, kaming lahat. Diba? So, dapat, tayo lahat sa gobyerno, mag-drug test tayong lahat. Lahat ng mga congressman ninyo, pa-drug test nyo. So, are you... Question for the military. No, I do not agree with that. So, as I said, i-qualify niyo yung answer ko. I agree with the government. I was a member of cabinet. I agree with the assumption that he is a drug addict. I think mine is assumption. I think the former president has evidence that he really is a drug addict. So, pare-pareho lang din yun. Ma'am, are you... Sorry. Sabi ko nga, diba, noong kailan ba yon nagsalita ako, sabi ko, dalawa lang naman hinihingi natin. Diba? Ibigay natin yung pangako natin sa mga tao. Diba? Ako, bumoto ako. Kasi sinabi 20 pesos ang per kilo ng bigas. And that would help so many families right now. Diba? Pangalawa, hindi natin ang tinuan ng lahat. Diba? Pag-drug test nyo din yung AFP. Pag-drug test nyo din yung AFP. But somehow, hanggang ngayon, OVP pa lang din ang papadrug test. I wonder why. Last question, please. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera.
Ma'am, are you a threat now to national security? Am I a threat to national security? What they are doing to me is a threat. Sagot ko yan sa NSC. Mamaya, bukas. Okay. Ma'am, may napagkakita na may binigay sa inyo sobre si First Lady Sara Neta Marcos. Para saan ba yun? Millions na yun. Yes, I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. So let's wait for that question to come up in the committee On hearing. Friday, will you be able to attend the next hearing po? Just like yesterday. Yes, I'm free on Friday. Tomorrow I'll be in Basilan, and then Thursday I'll be in Lingayen, Pangasinan, and then Friday I'm free. So you're ready to answer all their questions now? I will answer my questions because I need to be there to help the other OVP personnel. They have expressed that they feel safer and they feel more comfortable if I am with them. But I will not be recognized if I don't take my oath. So I am forced to take my oath and answer questions under oath because I cannot take care of the OVP personnel. For example, to explain how 125 million pesos were spent within a matter of 11 days, or they have questions about acknowledgement receipts. Will you explain all those or answer all those questions? Isn't it that they've been asking those questions from the resource persons, from COA, from the OVP personnel? So why will I answer again? I already answered when we sent our answers to the Commission on Audit. It was clear there. In fact, ayoko naman kasi mag-discuss ng CFBA, but in fact, the 125 confidential funds had a notice of disallowance, but not the entire amount. Let's make that clear. Not the entire amount of the 125 million was disallowed by the Commission on Audit. Meaning, all the rest of the funds, I do not have the number right now. I think it's approximately 70 million that was disallowed. But that is subject to appeal because gusto ko ba sabihin ito sa inyo? Dahil during the discussion, I was telling the lawyer to submit a document. But the lawyer said, no, you know, when lawyers are discussing and they have their own positions, it's really a difficult meeting to do. I said to submit, and then the other lawyer said, do not submit. Ay di lumabas yung disallowance, and then sinabihan ko yung lawyer, sabi ko, tingnan mo, lumabas yung disallowance. Sabi ko, sa appeal, ilabas mo yung document. Ma'am, si Colonel Lachica and Colonel Nolasco na nabanggit po naman. Wait lang ha, so tapusin ko lang. And then, so cleared na yon. The first, second, and third quarters, ewan ko lang kung sinasabi ito ng mga congressman. Of course, hindi nila sinasabi, di ba? Because they want to present their own narrative. Tapos na yun. The money in DepEd, first and second quarter, cleared. With credit, is on the and it's ongoing. So you cannot question an ongoing, cannot audit the funds of any government office because that is the exclusive domain of the Commission on Audit. Bakit nag-audit ang ating mga congressman? Dapat sila gumagawa ng batas. Nakikita nyo? Ngayon, in the proper time, we will legislate. Kasi sinasabi namin where is the proposed legislation? Hinahanap namin. So ngayon, dinadagdag na nila yon. Madali lang naman siya Pakinggan nyo lang, basahin nyo lang lahat ng mga nangyayari. Madali lang maintindihan ko anong ginagawa nila. Okay.
Okay? Last question, please. Last question. Kumarap na si Colonel Velasco and Colonel Chica. Mas maiintindihan na ba ng publiko at ng Kongreso itong pagkasus po ng confidential funds? Really, I still say that confidential funds, the use of confidential funds cannot be divulged. Sinasabi ko pa rin yan. They cannot be divulged in public. It will compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. You cannot do that. That is why it is called confidential funds. Pag humaharap sa pagdidikitan. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Sinasabihan ko yung doktor kagabi, Doc, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. But the family has a history of heart attack. Lahat ng kanyang ang parents and some relatives, heart attack lahat ang ikinamatay. So, ano ba? Papaupuin pa ba natin doon? Tapos antayin natin, ay, na heart attack. Yes. Diba? So, yes. So, yes. Yes, Mr. Billionario, pahingi ng pera. So, critics din, they're saying, Yes. of course you've already said that you're here almost 24/7 because you're concerned about your staff. Yes. Some of your critics say you're here 24/7 because you're afraid they might say something, they might divulge something that might incriminate you. They are attending Yusek Lopez attended the hearing. They can ask her questions there. I was not there when Yusek Lopez attended the hearing, so I was not there to influence her and tell her what to answer. If you saw me yesterday, I was not looking at Gina Acosta. I was studying. I was reading laws. I was studying the rules of the House of Representatives. I was not looking at her. Pinapabayaan ko siya sumagot. Siguro umiiling-iling ako paminsan-minsan dahil I feel na hindi dapat dinadivulge sa public yung ibang mga sinasabi na ng kasama ko, pero wala akong magawa. Kasi ayaw namin na ma-detain sila. So, sumasagot talaga sila. Si Edward Fajarda, not once did I coach him. Pero si Gina, I helped her with the term detail. Kasi she was trying to remember kung anong tawag nung isang tao na galing sa isang opisina, na nililipat sa isang opisina, and that is called detail. So I told her detail, and she said details. Yung CF is from SDO, dumidiretso daw sa mga security officer. Yun talaga mamang nature ba ng confidential funds? Yes, there is an SDO, and there is a security officer, and there is a head of agency. So, ako yung head of agency, may SDO kami, may security officer kami. Ganun talaga ang structure. Again, sinabi ko ito sa mga, wala kasing mainstream noon ba? Again. So, alam natin lahat ng, mahalikan ko na yung ano ninyo. Subo yung mic. Mike, please. Ayoko itong pula.
Saan galing yan? Ayun! Okay, saan? Saan ako? Okay. Alam nyo, diba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption in government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, diba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion. Ginamit yun sa trabaho. Bakit 125 plus 500 lang yung sa Office of the Vice President? Kasi kinompute yun buwan-buwan. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. And the requirement in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the year. So ang ginawa, lahat ng preps in-implement. Saba? And as I said, government offices disburse millions, billions in a day. Sa DepEd, nagdi-disperse kami. Nagdi-disperse. Pumipirma kami ng cheque. Multi-million. Kung i-total mo ang mga checks araw-araw na nalalabas sa DepEd, billions. Nagbabayad kami, nagbabayad. So, bakit nila kini-question yung pagbabayad ng millions in a day? And that is, part of work of government offices to disperse money every day and pay obligations. Ginamit yun sa trabaho. Pinipilit lang talaga. Dalawa na ang maro ko, si Maricel at si JC. Tama na. Tama na. Anong oras na? Ako lang mo. Oo, kasi alauna na, and I have to be back tonight. Ayaw nila ng gabi. Na ano sila sa gabi. Kasi yung promise Yes. na listahan. Tomorrow, balikan ako Basilan. I leave in the early morning. Yes, leave early morning. And then, balik ako sa gabi. May flights naman. Si Lopez. Nandiyan mama niya, tsaka nandiyan yung lawyers niya, and ayoko makipag-usap sa mga abogado kasi lahat ng mga abogado, pag nag-uusap-usap sila, magaling lahat ba? Diba? Lahat sila, ako yung magaling. So, parang ayoko sumali sa legal discussion. Ma'am, gano'n kahabang listahan ng mga threats sa iyo? Sit down na ba? Or sit down daw, sabi ni JC. Ma'am, may papaalam kami. Ma'am, mistake yan. Kasi ginagawa kasi kami sa dito lang kami sa gitna. Pero kung ako masusunod dito sila. Ma'am, please, kasi hindi talaga. Ma'am, isa The next performance will start momentarily.